Pinapanalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay itataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang mangmahal ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Ang pagbasa mula sa aklat ni Osias, ang pag-aasawa ni Osias at ang kanyang mga anak. Nang simulan ng Panginoon ang pakikipag-usap sa pamamagitan ni Osias, sinabi ng Panginoon kay Osias, "Umayo ka, mag-asawa ka ng isang babaeng patutot at magkaroon ka ng mga anak sa pakikiapid, sapagkat ang lupain ay labis na nagkasala sa pagtalikod sa Panginoon." Kaya't siya'y humayo at pinakasalan si Gomer na anak ni Diblaim, at si Gomer ay naglihi at nag-anak sa kanya ng isang lalaki. At sinabi ng Panginoon sa kanya, "Pangalanan mo siyang Jezreel, sapagkat sa kaunting panahon pa ay paghihigantihan ko ang dugo ng Jezreel sa sambahayan ni Jehu, at aking wawakasan ang kaharian ng sambayanan ni Israel. At sa araw na iyon ay wawasakin ko ang busog ng Israel sa lambak ng Jezreel." Si Gomer ay naglihing muli at nag-anak ng isang babae, at sinabi ng Panginoon kay Osias, "Pangalanan mo siyang Lo-ruhama, sapagkat hindi ko na muling kaawaan ang sambayanan ni Israel upang sila'y aking patawarin pa. Ngunit kakaawaan ko ang sambahayan ni Juda, at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos, at hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog, ni ng tabak, ni ng pakikidigma, ni ng mga kabayo, ni ng mga nangangabayo." Nang mahihiwalay na sa suso si Lo-ruhama, si Gomer ay naglihi at nag-anak ng isang lalaki, at sinabi ng Panginoon, "Pangalanan mo siyang Lo-ami, sapagkat kayo'y hindi ko bayan, at ako'y hindi ninyo Diyos." Ngunit ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging tulad ng buhangin sa dagat, na hindi masusukat ni mabibilang, at sa dako na sa kanila'y sinabi, "Kayo'y hindi ko bayan." Doon ay sasabihin sa kanila, "Kayo'y mga anak ng buhay na Diyos." Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang magandang balita mula kay Lucas, ang pagbabalita sa pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Nang ika-6 na buwan, ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret, sa isang dalagang nakatatakdang ipakasal sa isang lalaking ang pangalan ay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok ang anghel sa kinaroroonan niya at sinabi, "Aba sa iyo, puno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasa iyo." Nang marinig niya ito, siya'y lubhang nagulumihanan sa pananalitang ito at inisip kung anong uri ng pagbati ito. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. Narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalan, Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama.
at maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay walang katapusan. Sinabi naman ni Maria sa anghel, "Paano mangyayari ito? Gayong hindi ako nakakakilala ng lalaki." Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, "Ang Espiritu Santo ay bababa sa iyo, at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa iyo. Kaya't ang banal na isisilang ay tatawaging anak ng Diyos. At narito, ang iyong pinsang si Isabel ay naglihi rin ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan, at ito ang ika-6 na buwan para sa kanya na tinatawag na baog. Sapagkat walang bagay na hindi magagawa ang Diyos." At sinabi na Maria, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." At umalis sa kinaroroonan niya ang anghel. Ito ang magandang balita ng Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pag-uugnay sa tawag kay Hosea at sa anunsasyon kay Maria ay isang kamangha-manghang sulyap kung paano hinabi ng Diyos sa buong Biblia. Sa unang tingin, tila magkasulungat ang kanilang dalawang tawag. Inutusan ng Diyos si Hosea na magpakasal sa isang babaeng salawahang patutot, isang masakit na larawan ng pagkawasak. Si Maria naman ay isang kabataang birhen na nakatakda ng ikasal, isang larawan ng kalinisan. Gayunpaman, kung susuriing mabuti, makikita ang isang maganda at sadyang pagkakatugma. Madalas lumingon sa mga propeta ng lumang tipan ang mga manunulat ng ebanghelyo upang maunawaan kung sino si Jesus. Nang isalaysay ni Lucas ang kwento ni Maria at ng anghel na si Gabriel, ipinapakita niya sa atin kung paano sinasagot ng Diyos ang matitinding dalamhati na ibinangon ilang daan taon na ang nakalipas sa aklat ni Hosea. Narito ang 4 na magagandang paraan kung paano nagdurugtong ang dalawang kwentong ito na nagpapakita kung paano binabago ng Diyos ang ating pagkawasak tungo sa pag-asa. Una, mula sa isang mabigat na diagnosis tungo sa isang tunay na lunas. Sa parehong kwento, may ginawang napaka-personal ng Diyos. Siya mismo ang nakialam at nagpangalan sa mga bata. Sa Biblia, ang mga pangalan ay may malalim na kahulugan na nagsasabi kung sino ang isang tao at kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ang mga pangalang ibinigay sa mga anak ni Hosias ay naglalarawan ng isang kalunos-lunos na pagbagsak. Sila ay isang masakit na diagnosis ng isang relasyong nawasak. Pinangalanan nila silang Jezreel na tumutukoy sa paghuhukom at nadurog na lakas, Lo-ruhamah na nangangahulugang hindi minahal o walang awa, at Lo-ammi na nangangahulugang hindi kubayan. Ito ang sukdulang larawan ng espiritual na kalungkutan. Sa kwento ni Maria, ang pangalang ibinigay sa sanggol ni Maria ay radikal na nagbaligtad sa trahedyang ito. Sinabi sa kanya ni Gabriel na pangalanan siyang Jesus na ang ibig sabihin ay inililigtas ng Panginoon. Ito ang pastoral na koneksyon. Si Jesus ang direktang lunas ng Diyos sa ating mapait na kasaysayan. Sa pamamagitan niya, ang bawat tao na nakaramdam kailanman ng pagiging hindi minahal ay babalutin ng sukdulang awa. Ang sinumang nakaramdam na siya ay isang tagalabas ay ibinabalik sa tahanan upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ikalawa, isang ganap na pagbabago sa kung paano tayo tingnan ng Diyos. Nagsimula ang kwento ni Hosea sa nakapandidiring katotohanan ng isang nawasak na kasunduan. Ngunit nagtapos ito sa isang nakamamanghang pangako ng pagpapanumbalik na direktang tumutukoy sa puso ng Ebanghelyo. Ang katuparan, sinabi ni Gabriel kay Maria na ang kanyang sanggol ay tatawaging anak ng kataas-taasan, ang mismong anak ng Diyos. Dahil si Jesus ang tunay na anak ng Diyos, kapag isinandig natin ang ating pananampalataya sa Kanya, nagiging kabahagi tayo sa relasyong yun. Tayo rin ay nagiging mga anak ng Diyos. Ang tahimik na pagtugon ni Maria ng oo sa Diyos ang mismong sandali kung saan ang kamanghamanghang pangakong ito ay nagiging isang katotohanan sa lupa. Ang pangatlo ay ang pagtanggap sa kahihiyan para sa mas mataas na layunin. Parehong tinawag sina Hosias at Maria sa mga hakbang ng pagsunod na nag-iwan ng bahid sa kanilang mga reputasyon.
Pareho nilang kinailangang tiisin ang maling pag-unawa ng publiko at isakripisyo ang kanilang kaginhawaan alang-alang sa Diyos. Kinailangang isabuhay ni Osias ang isang kasal na nagdala sa kanya ng panlipunang dungis at pampublikong kapighatian upang ipakita lamang sa isang matigasang ulong mundo kung gaano nasasaktan ang puso ng Diyos sa kanyang di tapat na bayan. Si Maria naman ay isang kabataang babae na ang makahimalang pagbubuntis ay nagmukhang pagtataksil sa mata ng kanyang mga kababayan. Sa kanilang kultura, ang pagbubuntis ng walang asawa ay nagdadala ng napakalaking kahihiyan sa lipunan na tunay na panganib sa buhay. Ang pastoral na koneksyon, ang dalawang lingkod na ito ay kinailangang lumahok sa mga sitwasyong kahiya-hiya sa mata ng mundo. Handa nilang tanggapin ang panlipunang kahihiyan upang maihayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Ipinapaalala nito sa atin na madalas gumawa ang Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hinahamak ng sanlibutan. Ang ikaapat ay ang kahinaan ng tao na dinaig ng banal na kapangyarihan. Sa huli, ipinapaalala ng dalawang kwentong ito na ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa sarili nating lakas, katayuan o likas na kakayahan. Sa Hosias, nagbigay ang Diyos ng pangako na ililigtas ang kanyang bayan, ngunit nagdagdag ng isang mahalagang paalala. Ngunit sila'y ililigtas ko hindi sa pamamagitan ng busog, o ng tabak, o ng pakikibaka, o ng mga kabayo, o ng mga nangangabayo, kundi akong Panginoon na kanilang Diyos ang magliligtas sa kanila. Nang magtaka si Maria kung paano siya magdadalang tao sa Mesiyas, at nagtanong ng paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga pa. Ang sagot ni Gabriel ay umaalingaw-ngaw sa mensaheng hindi ito mangyayari sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Sa halip, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Parehong ipinapaalala sa atin ng mga siping ito na kapag kumilos ang Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagpapatapon at kasalanan, ginagawa niya ito ng buo sa pamamagitan ng kanyang sariling makapangyarihang himala. Ipinapakita sa atin ni Osias kung gaano na tayo kalayong naglayas. Dinadala naman sa atin ni Maria ang tagapagligtas na siyang nag-aakay sa atin pabalik sa tahanan. Panalangin sa sama-samang pagninilay. Nagtitipon tayo ngayong gabi, dala ang bigat ng ating mga kwento. Marami sa atin ang tahimik na nagpasan ng mga pasa ng maling pagkaunawa, maling pagbansag o pagtaboy sa gilid ng lipunan ng mismong simbahan na nagpakilala sa amin sa iyo. Kinikilala namin ang dusang mahalin ng isang institusyong madalas ay nahihirapang ibalik ang pagmamahal sa amin. Ngayong gabi, hinihiling namin na liliman ng Espiritu Santo ang silid na ito kung paanong nililiman mo si Maria sa kanyang sandali ng kahinaan. Baguhin mo kung nasaan man kami ngayon, sa lungkot, sa trauma o sa takot, at gawin mo itong isang santuaryo ng ganap na kaligtasan at matinding biyaya. Iligtas mo kami sa kasinungalingan na kami ay loami, na kami ay nasa labas ng iyong angkan. Ipaalala mo sa amin na bago pa man kami binansagan ng anumang institusyon, tinawag mo na kami iyong mga anak. Bigyan mo kami ng lakas ng loob tulad ni Osias upang ipahayag ang katotohanan sa mga may kapangyarihan at ng katatagan tulad ni Maria upang lumapit sa banal na kabutihan ng aming tunay na pagkatao. Pagpalain mo ang aming usapan, ang aming mga luha, ang aming tuwa at ang aming magkakasamang katahimikan. Naway matagpuan namin sa isa't isa ang tunay na kahulugan ng simbahan at ang init ng isang tahanan kung saan kami ay ganap na nakikita, ganap na nakikilala at walang pasubaling minamahal. Amen. Unang pagninilay, ang simbahan bilang bagong Gomer at ang sakit ng pagtatakwil. Kung ang simbahan ng bagong Gomer, ang kawalan ng katapatan nito ay makikita kapag pinipili nito ang mahigpit na pagtatakwil kaysa sa utos ng pag-ibig ni Kristo na nagiging sanhi ng pagtulak sa sarili nitong mga anak sa mga gilid ng Loami, ang hindi aking bayan. Tanong para sa pagninilay. Bilang mga Katolikong nasa LGBT,
Madalas ninyong pinapasan ang bigat ng sariling pagkawasak ng simbahan at ang pagkaligaw nito mula sa batas ng pag-ibig ni Kristo. Kailan mo naramdaman ang sakit ng pagkilos ng simbahan na parang si Gomer na hindi tapat sa tawag nitong maging santuaryo ng habag? Paano mo pinapanatili ang iyong sariling pananampalataya kapag ang institusyon mismo ang naliligaw? Ikalawang pagninilay, pagpapanatili ng dakilang katotohanan sa gitna ng institusyonal na dungis. Kinailangang dalhin ni Maria ang pinakadakilang katotohanan, si Kristo, sa kanyang sinapupunan, habang ang relihiyong pamunuan noon ay nagturing sa kanyang pagbubuntis bilang isang kahiyahiyang kasalanan. Ang mga katolikong LGBT ay madalas na nasa katulad na kalagayan, may dalang dakilang kakayahang magmahal na bigay ng Diyos habang binabansagan naman ng institusyon ng simbahan ang pagmamahal na iyon bilang intrinsically disordered o likas na wala sa kaayusan. Tanong sa pagninilay, nanatiling matatag si Maria sa dakilang katotohanan ng kanyang tawag kahit noong siya ay hindi naunawaan at hinusgahan ng kanyang komunidad. Paano mo pinoprotektahan at pinagkakapuri ang kadakilaan ng iyong pagkakakilanlan at ng iyong kakayahang magmahal, kahit na binabansagan ng mga masasaklap at teknikal na katawagan ng mga dokumento o bakura ng simbahan ng iyong buhay? Ikatlong pagninilay, muling pagangkin sa pagbabalik mula sa pagkatapon. Ipinakita sa atin ni Osias ang matinding lalim ng ating pagkakahiwalay. Dinala naman sa atin ni Maria ang may akda ng ating pagbabalik. Para sa maraming katolikong LGBT, ang pananatili sa simbahan ay tila pamumuhay sa pagkatapon sa loob mismo ng iyong sariling tahanan. Tanong para sa pagninilay, kung si Kristo ang tunay na may akda ng ating pagbabalik, paano mo nararanasan ang kanyang pagtanggap kahit na tila naglalayo sa iyo ang mga makataong elemento ng simbahan? Sa anong mga paraan mo kailangang ihiwalay ang wagas sa pag-ibig ni Jesus mula sa mga institusyonal na hadlang na tila naglalayong ilayo ka? Ikaapat na pagninilay, ang mapanghamong saksi sa simbahang naggagala. Ang buhay ni Hosea ay isang makapropetang salamin na naglalayong gisingin ang isang di tapat na bayan upang muling makilala ang puso ng Diyos. Sa pamagitan ng pananatili, pagmamahal at paghingi ng dangal sa loob ng tradisyong Katoliko, ang mga Katolikong kabilang sa LGBTQ ay madalas na nagagampanan ng isang malalim na makapropetang papel. Tanong para sa pagninilay, kailangang isabuhay ni Hosea ang isang mahirap na katotohanan upang ipakita sa Israel ang sarili nitong puso. Nakikita mo ba ang iyong pananatili bilang isang Katolikong kabilang sa LGBTQ bilang isang anyo ng makapropetang pahayag? Paano nagsisilbing salamin ang iyong paninindigan sa pag-ibig at katapatan na tumatawag sa bagong Gomer, ang simbahan, pabalik sa kanyang tunay na kabiyak, si Kristo? Pangwakas na panalangin. Diyos na maraming pagsubok at ng aming pagbabalik, inilalapit namin sa iyo ang mga alingaungaw ng aming mga usapan, ang mga masiselang na bahagi ng aming puso na nailantad at ang mga banal na katotohanang aming taglay. Salamat sa puwang na ito kung saan hindi namin kailangang itago ang aming mga sugat o ikubli ang aming kakayahang magmahal. Kristo Jesus, ang tunay na may akda ng aming pagbabalik, kapag ang mga makataong istruktura ng iyong simbahan ay tila nagpaparamdam sa amin na kami ay itinakwil, ipaalala mo sa amin na ang aming tunay na pagkasambayanan ay mahigpit na nakatali sa iyong radikal at walang kondisyon na yakap. Patawarin mo ang mga sandali kung kailan pinili ng iyong mga tagasunod ang mahigpit na pagtatanggi kaysa sa iyong batas ng pag-ibig. Hugasan mo ang bigat ng mga mapanghusgang tatak at panlipunang dungis ng institusyon na nagtatangkang magpaliit sa dakilang katotohanan ng kung sino kami. Espiritu Santo, patnubay at tagapagtanggol, tulad ni Maria, pagkalooban mo kami ng lakas ng loob na protektahan at parangalan ang kabanalan ng aming buhay, sa pagkaalam na ang aming kakayahang magmahal ay refleksyon ng iyong banal na larawan.
Punuin mo kami ng lakas ng mga propeta. Kapag nararamdaman namin ang pagod sa pagiging salamin sa isang simbahang naggagala, ipaalala mo sa amin na ang aming pagpapahayag, ang aming pagtitiis, at ang aming katapatan sa sarili ay isang banal na hamon na tumatawag sa iyong bayan pabalik sa puso ng Ebanghelyo. Tipunin mo ang aming mga nagkalat na bahagi, Panginoon. Gawin mo ang mga santuaryo ng habag, ang mga lugar ng aming pagkakatapon. Naway umalis kami sa puwang na ito na may kaalamang kami ay nakikita, kami ay kilala, at kami ay labis at di mababagong minamahal. Hinihiling namin ito sa iyong banal at nagpapagaling na pangalan. Amen.